Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. For today video guys ay may share ako sa inyo. Para po sa mga nagtatanong at sa mga hindi pa nakakaalam at nalilito kayo pagdating sa ating as a TikTok seller TikTok shop. Ayun. Sorry guys, hindi talaga kasi ako sanay na ganito, pero yun nga, i-share ko lang din po sa iba para sa mga baguhan na nag-TikTok shop, and then para din to sa mga seller guys. So, as a seller din ako, based sa aking experience guys sa TikTok shop, and marami kasing nagtatanong guys na bakit ganun? Nagsasabi daw yung mga reader na meron daw yung oras ng pagsettle natin sa ating mga orders ng ating mga buyer, and wala naman daw nakalagay doon sa kanilang doon sa TikTok, doon sa TikTok center, wala naman nakalagay na meron tayong time sa pag-settled ng ating mga parcel. So, as my experience guys, meron talaga siya guys. Meron siya. Hindi nga lang siya nakalagay sa ating TikTok center as a seller. Hindi po siya nakalagay doon, pero hindi po tayo magbe-base sa ating TikTok logistic, kasi yung masusunod din pa rin po ay yung GNT. So, like example guys, kapag yung reader kasi naka-schedule sa inyo, kapag pick up shipping yung pinili ninyo, so, doon po talaga kasi yan magbe-base sa reader. Kasi kung sino po kasi yung reader na naka-assign sa lugar ninyo, siya po yung masusunod kung kailan at anong oras niya kukunin yung ating ang ating mga parcel. So, based sa akin guys, as a seller, yung reader na naka-assign sa aming lugar, nung una guys, ginagawa ko talaga yan. So, kahit gabi, nagpapa-order ako sa shop ko, kahit umagang umaga, gabi, ganon. So, kahit na nakakuha na yung reader kinuha na ng reader yung parcel ko sa bahay, pinick up na niya. So, nag-arrange pa rin ako. But, the problem guys is, yun nga, na parang naano yung reader. Parang hindi siya nagalit guys. Kumbaga, nagsabi lang siya na, ma'am, dapat po kasi pag once na nakakuha na daw sila, and then may panibagong order ka, wag mo muna siyang i-arrange. So, wag mo muna siyang pindutin, wag mo muna siyang gawan ng waybill. Kasi guys, kapag ginawan kasi natin siya ng waybill, syempre, lalagpak po yun sa computer nila. And then, kasi kapag nakakuha na kasi yung reader natin sa lugar natin, so hindi na po siya pwedeng bumalik. So, aantayin na naman po natin yung reader kung kailan niya babalikan yung nahuli nating parcel. So, ganun po yun. So, ako kasi guys, based on my experience, kasi nung time na dumating siya sa bahay namin, 11. So, 11 ng umaga, pumunta siya. Tapos, biglang may nag-order sa akin kasi yung first time, siyempre first time tayo na seller. So, hindi pa natin alam kung ano talaga yung rules nila pagdating sa JNT. So, ngayon guys, in-arrange ko siya kagad. So, nag-arrange ako. Then ngayon, na parang lumagpak po dun sa aking TikTok logistic na yung system nila ay hindi pa po hindi siya prepared, hindi siya nakapag-prepared kaagad kasi kakakuha lang nila. So ayun guys, magre-red po yun, magkukulay red po yung natin doon sa TikTok center natin. Yung as seller natin, magre-red po yun, may masusulat po doon na late siya, hindi pa siya
kasi hindi pa na ready ng JNT. So, doon pa lang guys, pinag-aralan ko na siya. Sabi ko, oo nga, tama nga yun. Kasi kung sino talaga yung naka-assign kasi sa bahay ninyo guys, siya talaga yung babalik at babalik doon sa inyo. Except na lang kung yung reader na naka-assign sa inyo ay nag-day off. So, yun po ay ipapasa po niya sa ibang reader din. So, siya po yung uutusan. So, mag-iiba na yung kukolekt doon sa parcel mo sa bahay. Magpipick up ng mga orders ng mga buyer mo. So, nung pumunta siya sa bahay guys, sinabihan po niya yung mama ko na, ma'am, pakisabi naman po doon sa seller, sabi niya, pakisabi naman po na kapag meron po siyang panibagong order, dapat po 5 PM ng hapon magtanggap or mag-arrange tayo ng ating agreement and pick up ng ating mga parcel. So kapag kung ano po yung sinabi ng reader guys, dapat yun po talaga yung susundin natin. Kasi ano kasi yun, hindi pa naihanda yung waybill natin sa computer nila. Hindi ko lang alam sa iba guys ha, kasi sa lugar kasi namin, ako, Mindanao seller kasi ako. So, sa amin kasi guys, libre po yung waybill nila. So, hindi na po ako nagpapaprint and wala din po akong printer. Yun, pag pumupunta po yung reader sa amin, nagdadala na po siya ng waybill. Sa kanila po galing yun, sa office galing. So, pagkadating po niya sa bahay namin, dinidikit na lang po nila diretso yun. So, yun yung based sa aking na experience guys, na sabi niya kailangan daw meron siyang time. So kapag nakakuha na sila guys, huwag ka munang mag-arrange. Okay lang naman yun guys kapag pick up yung inilagay natin. So walang problema yun kahit maabutan po siya ng kinabukasan bago mo siya gawan ng waybill. Kasi wala naman pong timer yun. Except na lang kapag drop yung inalagay mo, drop yung pinili mo sa arrange ng order ng parcel mo, yun guys, meron po tayong timer doon. So, ingat-ingat kayo pagdating sa drop. So, sa akin guys, mas better kung pick up yung pipiliin ninyo. Kasi wala na po kayong pagod and yung reader na po yung pupunta sa bahay ninyo. Then magpapacking na lang po kayo ng mga parcel ninyo. Then aantayin nyo na lang si reader na pumunta doon sa bahay nyo. And pagdating naman sa pag-pick up guys, ng mga reader, wala pong oras yan. Depende na lang po sa iba kung ano yung naging experience nila. So for me guys, wala po siyang time. Kasi nung first time ko guys, pumupunta po siya sa bahay namin ng morning. Minsan naman sobrang hapon na, mga 5 PM. Ayun, yun yung last pick up nila. 5 PM dumating siya sa bahay namin. So kaya ako guys, nag-a-arrange ako ng aking waybill para sa aking buyer ay time ng ano po siya, time ng gabi or hapon, ganon. Kasi pagka umaga guys, yan, na-arrange na nila yan guys. Inaano na nila yan sa computer. So yun lang guys, no. And para pala sa mga baguhan guys, yun talagang tatandaan nyo guys. It's better po na pick up po yung pipiliin nyo pagdating ng arrange ng mga order ng buyer ninyo. So yun lang guys, no. So, ayun na nga guys, no. And sana may natutunan kayo sa aking share na video. And I hope na maiayos nyo din yung pag-agreement ninyo. And pag-arrange ng inyong parcel para sa inyong mga buyer. So, yun lang guys, no. Yung ating video today. And I hope na na-enjoy kayo guys. And thank you pala sa mga nanood ng aking video. And guys, para pala sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated po tayo lagi sa ating mga panibagong video. And kung may mga tanong naman kayo guys, maaari po kayong mag-comment sa
aking YouTube channel. And para naman po pala sa merong mga G-Gives dyan. So, ayun, no? Ipa-plug ko na dito, guys. So, para sa merong mga G-Gives offer dyan and gusto ninyong i-convert into cash, nagpapa-convert po ako ng G-Gives into cash and ilalagay ko po sa description yung aking messenger. So, PM nyo lang po ako doon. So, paalala lang guys, hindi po ako yung unang mag-PPM sa inyo. Kayo po yung magme-message sa akin kapag gusto ninyong magpa-convert ng G-Gives. And guys, paalala lang din po, hindi po ako humihingi ng mga information ng inyong mga GCash account. So, yun po, iwas-iwas po tayo para hindi po tayo ma-scam. And make sure po ninyo kung ako pa talaga yung kausap nyo. Yun, i-make sure nyo yun guys. Kasi kapag once na na-scam kayo, hindi na po mababalik yung pera ninyo guys. Yan po lagi nating tatandaan. So, sorry guys, Makate. So, yun lang guys, no? And hindi ko na patataasin yung ating video. And I hope na may natutunan kayo. And para naman sa may mga gustong mga itanong dyan pagdating sa ating TikTok shop and mga violations, yun guys. Sa next video guys, next video ko ay baka gagawa tayo ng pagdating ng ano ba yung mga bawal kay TikTok shop at bakit nga ba nagkakaroon tayo ng mga violations. So yun guys, no? In the next video natin guys ay pag-uusapan po natin yun guys. So I hope guys na na-enjoy kayo and I do it again. Then thank you so much guys and see you in the next video natin guys. Bye bye. Have a nice day. Bye bye.